pag-usapan natin, mga kababayan. O ito ha, napahiya po itong si Cheese Escudero, mga kababayan, dahil po sa mga inilatag kanina ng witness na itong si Attorney Michael Powa, mga kababayan, ay isa sa mga signatory po. Nako, Cheese! Ngayon ka siguro nag-iisip, gayon mo siguro sinasabi, nako mali ata ako. Ha? Dahil sinabi ko walang conflict of interest itong si Attorney Michael Powa. O, nagulantang tuloy si Keso. Mga kababayan, ito yung sinasabi natin nung una pa lang, mga kababayan, na dapat nagiging maingat si Cheese Escudero at tinitingnan po lahat ng anggulo. 'Di ba? Anggulo niya kasi Wait. Ay, nawala pa. Anak ng tinapa. Ito na. Nakita ko na. Nawala kanina eh. Anong relation itong document na in-identify mo sa sinabi mong sinubmit na response ng DepEd Secretary? This is the same response po na sinubmit sa amin ng DepEd. Please look at this document. Meron nakalagay sa last page. Kaninong signature ito kung alam mo? Pusa. Kay Attorney Michael Wesley Ma'am Georgie. Powa po. Attorney Michael. Who is this Attorney Michael Powa? Based on this document po, Undersecretary and Chief of Staff. Okay. Why are you familiar with his signature? Doon po sa dalawang documents na na-evaluate ko, pareho po yung signature niya doon sa dalawang transmittal letters po. And how many acknowledgement? Okay. What were the attachments, if you recall, to this response of the DepEd? Nag-submit po sila ng acknowledgement receipts, certification from the relevant partners, specifically the Armed Forces of the Philippines, Ano pa? at saka po fully accomplished na disbursement voucher. And meron din po pala silang sinubmit na DepEd Order number 1. You mentioned na may attached sa response na acknowledgement receipts for the first quarter and for the second quarter by the DepEd. If shown to you, will you be able to identify them? Yes po. For the first quarter of the DepEd, you have made a summary, please confirm, Madam Witness, of 561 acknowledgement receipts Opo, tama po. for the period February 20 to March 30, 2023. Meron kang summary na ginawa. Opo, meron po. Dala mo ba yung summary na yan? Yes po. Your Honor, please, the witness is producing a summary of 561 acknowledgement receipts for the first quarter. Liquidation expenses of confidential funds of the Department of Education. Observation of counsel is noted. You may We are proceed. giving copies to Respondents' Counsel and to this Honorable Presiding Officer through the Clerk of Court. Simple lang Yes, please. bumanat si Kapunan dito kay The clerk of Escudero. court is directed to kindly get a copy. You may proceed, counsel. We Ma'am request, Your Leslie. Honor, that this tabulation for the first quarter prepared by the witness be marked as Exhibit P-1-33. Madam Witness. For the second quarter of the DepEd, attached to the DepEd's response is 619 acknowledgement receipts. Do you confirm that? Yes po. This is for the period April 25 to June 30, 2023. Opo. And this consists, no. Do you have that summary with you? Yes po, meron po.
Same order, kindly mark it and furnish the opposing counsel as well as the court with a copy. For the record, Your Honor, the first quarter is 561 acknowledgement receipts. The second quarter is 619 acknowledgement receipts. So the summaries of quarter one and quarter two consist of 1,180 acknowledgement receipts, Your Honor. These are marked. We request that this be marked as Exhibit PI-34 for the second quarter. Noted. Madam Witness, anong proseso ang ginamit mo sa paggawa ng evaluation or tabulation na to? Gaya po ng ginawa ko rin sa OBP, tinabulate ko po ito by date, yung activity and the amount po. Okay. And familiar ka sa mga ARs na to, Madam Witness? Opo. And if shown to you, we will show you some selected examples. Also going to be flashed on the screen. Showing to you. Exhibit P-1-17-29 being flashed on the screen. Madam Witness, anong pangalan na nakalagay dito? Pirma lang po. Ay, di ko po mabasa kung pirma ito, pero wala pong... Walang pangalan pero may pirma. Opo. And anong place na in-issue? Based po sa dokumento, ang address po is Danao. At ang date? Okay, so iyang bagay na yan ay natalakay na kanina mga kababayan. Yan yung may iba-ibang mga lugar kung saan po ay na-disburse yung pera. Pero ang punto dito mga kababayan, yung una na kung saan po ay binigyan din ng kopya itong si Senador Chis Escudero na kung saan mga kababayan ipinapakita po ang pirma nitong si Attorney Michael Powa. Na kung saan po mga kababayan ay maari na po sa mga susunod na pagdinig ay baka i-brought up po mga kababayan or i-bring up tawag dito ng mga prosecution itong tawag dito yung conflict of interest ni Attorney Michael Powa dahil isa po siya sa mga signatory mga kababayan ng liquidation ng confidential fund ng DepEd. 'Di ba? So mahalaga yung papel dito ni Michael Powa kasi nakita ko yung reaction kanina nitong si Chis Escudero, mga kababayan, medyo nagulat. Nagulat siya kasi nga nag-rule na siya nung nakaraan na sinasabi niya na bystander lang, mga kababayan, etong si Michael Powa at wala po itong kinalaman tungkol sa nangyaring meeting mga ka-GPnatics ng COA at ni Attorney Zulaika para hingiin instead of AOM, mga kababayan, ano na lang, audit query ang ibigay sa kanila. 'Di ba? Ngayon kasi hindi po tila hindi po nakita nitong si Presiding Officer Chis Escudero na may malaki po na role o malaki po mga kababayan ang tawag dito, malaki po ang ginagampanan nitong si Attorney Michael Powa pagdating po diyan sa kalakaran sa DepEd nung siya po ay Undersecretary ng Finance mga ka-GPnatics. So nagulantang etong si Chis Escudero doon mga kababayan at malamang sa malamang ay sa mga susunod na araw biglang magmamanifest ito at sasabihin kumbaga babawiin niya yung kanyang pahayag na si Attorney Michael Powa ay may conflict of interest po doon sa mga mga kababayan. So hindi siya pwedeng mag-serve ng dalawang masters. Okay? So ayan mga kababayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Salamat sa mga concern. Northern Kumot, thank you Kabsat, no? Again, mga kababayan, yung mga napapansin nyo,
okay lang yan sa akin kasi alam ko naman yung nangyayari sa channel ko. Yes, konti po kayo kasi kumukonti talaga yung nakakakita sa channel ko ngayon, okay lang po yan. Ganyan talaga. Dadaan tayo sa mga sitwasyon, mga kababayan, na hindi natin inaasahan. Hindi, sa akin inaasahan ko na yan. Talagang sa YT up and down. Dadaan ka sa, minsan malakas ka, minsan hihina ka. Ganun din, di ba? Kay Top 1, ganun nga rin eh. Napakalakas ng nakaraang buwan, dalawang nakaraang buwan, tapos ngayon humina. Ganun yan, mga kababayan. Matter of competition din yan. At syempre, kapag lagi ka nagkakaroon ng violate, kaya nga sabi ko, yung violation na yan, yung paggamit natin, yan, hindi na ako gumagamit ngayon ng ABS-CBN. Kapag ABS-CBN, hindi ko pinapakita sa screen kasi nagka-copyright sila. Yung pag natag ka, pag nagkaroon ka ng violation, nagdadagdag yun. Binabawasan ka ng percentage ng recommendation. Okay? Kaya yung notification, nawawala yun. Kaya kung sino yung lagi nagla-like, sino lagi yung mga palagi na nagko-comment, sila yung kahit papano, mga kababayan, ina-notify. Pero randomly pa rin yun. 'Di ba? Hindi pa rin natin masiguro kung sino-sino lang yung mga nanonotify. Pero pag nandito kayo, for sure, either na-notify kayo or nag-manual search kayo. Si Nyolo, 2 YT channel. Si Nyolo, mga kababayan, yung Nyolo random news niya, nagbura na siya ng mga kasi mukhang may nangyari doon eh. Hindi ko alam kung ano nangyari sa channel niya. 'Di ba? Kaya ang ginagamit niya na yung Vengador. Pero yung isa gumagana pa naman yun, kaya lang hindi na recommended. So dumadaan talaga yung mga tao. 'Di ba? Dumadaan tayo lahat diyan, mga kababayan. Okay? So once again, mga kababayan, ito po ang inyong panglingkod, JNK. Nagpapasalamat po sa inyo. Maraming salamat at ingat po tayo. Hanggang sa susunod, buyers for now.